po si Beauty Gonzales. At ang wish ko ay para po kay Nanay Lizelle Tabinas. Biktima rin ng karahasan ang anak niyang may kapansanan at minor de edad. Akala ko naman po, bugbog lang po nangyari sa kanya. Nung nakita ko po siya, wala na yung dalawang mata niya. Duguan na po. Sabi niya sa akin, Mama, sorry. Sabi mo, sinong gumawa sa'yo nito, nak? Hindi daw niya kilala. Mga kapuso, yung napanood niyo pong kwento ay hango po sa tunay na buhay. Pero mas malala pa po yung inabot nitong anak ni Nanay Lizelle, no? Binugbog siya gamit ang brass knuckles at hinataw ng baseball bat. Nanay Lizelle, napakasakit naman. Yes po. Pero bakit gano'n na lang katindi yung galit mo kay Janjan? Yan po, ma'am. Pumunta po siya ng Masville, and then nag-meet siya nung makipag-swap niya. And then nalaman na lang po namin na nasa hospital na po siya. Makipag-swap? Paano Yes po yun? po, yung nakipagpalitan po sila ng shorts. Shorts? Yes po. Nakipagpalitan ng shorts? Yung bibenta po nila. Nagbebenta kasi siya ng shorts, tapos papalitan sana yung shorts. So makikipagkita sana siya sa taong ito na papalitan yung shorts. Tapos, Ayun na po, nung time na yun, tapos na sila nag-abutan, umalis na po yung isa. Yun na po, yung abot na po pagdating sa, yung isa na umalis na, yung siya naman pababa, doon nagkasakitan na sila. Kasi nung time na yun daw, yung kasamahan niya, binubog na doon sa baba. napagdiskitahan lang ba? O ano kaya yung dahilan? Anong nakarating na kwento po sa inyo? Yun na po nga, ma'am, nung nalaman po namin kasi, nasa hospital na po siya. Kasi sabi po ng kapitbahay namin na kaibigan niya, kasama niya, yun na po, kasi unang dating nila doon, siya, binugbog na po. Inubaran, sinipa, and then, hindi niya napansin si Janjan na ganun din ang ginawa sa kanya. And then, pag tayo na po niya, nakita po niya si Reby na duguan na. May nakita ba kayo mga CCTV? Wala po, mami. Walang naipakita sa inyo. Tapos ano nangyari pagkatapos? Nakatakbo pa raw siya sa pulis. Tumakbo pa po siya doon. Pinilit po niyang tumakbo. Kahit nasaktan na po siya. Kasi ma'am, hirap na po siya maglakad. Tiniis lang po niya. Umano pa mo siya sa bike. Binuhat po niyang bike para makapunta sa police station. Yung sabi niya, sir, pasensya na po. Humingi po siya ng abala doon. Binuhat pa po niyang bike. Pagdating na doon na po siya sumuka ng dugo. Then tinakbo na po siya. Anong tumawag na po sa amin yung pulis na critical na po daw siya na sa hospital. Akala ko naman po, bugbog lang po nangyari sa kanya. Nung nakita ko po siya, wala na yung dalawang mata niya. Duguan na po. Sabi niya sa akin, Mama, sorry. Sabi mo, sinong gumawa sa'yo nito, nak? Hindi daw niya kilala. Ano pang nasabi niya po? Wala na yung mata niya? Ano na po, ma'am, puro na po siya pula. Anong naikwento niya po sa inyo? Yun na po sabi niya, Mama. Sinipa po daw siya ng mama. Hindi na po niya alam kung, sabi ko, bakit kilala mo ba, nak? Hindi po, ma. Ano yung kamit daw niya? Yun po, kasi pagkatapos, humingi po daw yung kamit niya ng Rep, mahingi ako pamasahe, uwi po ako ng Malacanang. Sabi naman ng anak ko, sa kaibigan niya, pre, may 10 ka. Sabi ng kaibigan niya, wala. Siya na po mismo nag-abot ng pera, ng 25. Yun yung bumugbog din Yun, sa kanya? yun po. Hiningan pa siya ng pera? Yes. Na pamasahe? Mismo niya, taga-Masville lang pala yun. Sabi niya, taga-Malacanang siya. Tapos sabi pa niya, pre, ingat ka. Yung may sabi niyang ingat, may ano na pala yun. Parang lamat na. Nakaakbang na po yung mga nambubugbog sa kanya. Hiningan siya ng pera. Iba pa to. Iba pa Yun na po yung kamit niya, ma'am. And then, pagkatapos ng mag-meet, umalis na po. Yung pagbaba na po niya sa overpass, doon na po siya binugbog. Kilala ba nitong Hindi humingi ng po. pera sa mga... Hindi Kilala ba niya yung mga nambugbog? Hindi. Yun na din yung kilala siguro niya, ma'am. So sa palagay niyo, alam na rin. Parang aram na po na kasi may ano na po sila, may isa pong lookout. And then siya po, paalis na siya. Nay,
Bilang isang nanay, no, nung nakita nyo, nung nadatnan nyo si Janjan sa ospital, Sakit po, nabugbog, ma'am. Grabe, hindi ko makakalain na bugbog na ganun lang. Yung mata kasi niya, sobra-sobra na po. Puro na siya duguan. Sabi ko na, ano nangyari sa'yo? Sabi nga ng doktor at saka pulis, ma'am, buti dumating ka. Ngayon lang nagsalita yan. Sabi niya, mama, sorry. Kaya alam po niya, bakit hindi siya ko siya nagsorry? papayagan. Bakit siya nagsorry sa inyo, Nay? Kasi alam po niya, mami, ko siya papayagan umalis. Malayo po yun eh. Nagbabike, hindi po talaga siya papayagan. Kunting galaw na po, ma'am. Mapipilay po yan. Kunting dapa, pilay. Kunting pilay. Dami, hirap ko yung bata na yun. Sobrang bait yan sa akin. Nayakap niyo ba siya, Nay, bago siya pumaga? Sabi ko nga po, nung nakita ko na po sa ospital, sabi ko, ano nangyari sa'yo, nak? Hindi ko siya kaya lapitan. Nanginginig na po ako sa... Anong sinabi niyo po sa kanya, Nay? Sabi ko, nung sinong gumawa sa'yo nito, hindi ko po kilala, mama. Hindi ko po kilala sino sila, pero mama, may sumipa po daw sa kanya eh. Nay, nahuli na ho sila, di ba ho? Oo. Naaraw na po. Anong sinabi niyo po sa kanila? Yung sabi po kasi ako, ma'am, nasa hospital po ako. Yung mga magulang ko lang po nandun sa presinto. Ano gusto niyong sabihin sa kanila? Sabi ko sa kanila, mabulok na, mabigyan ng hustisya yung anak ko. Walang kalaban-laban sa kanila, binugbog nila sa dami-dami nila. Ma'am, PWD pa yun. Hindi marunong manakit yun. Sabi ko, kahit ako hindi ko makakurot-kurot, hindi ko maano kasi malambing sa akin yung bata na yun. Sabi ko nga niya, ma. Sabi ko sa kanila na, kayo na lang asa ko ni kuya mo kasi wala na mga ate mo, may mga asawa na. Sabi niya, sige ma, mag-aral kami ng maayos. Kasi may bunsa pa po ng kapatid na hindi pa makalakad eh. Nay, sa palagay niyo, nakamit niyo ba ho yung kahit papano yung hustisya dahil nakulong ho itong 6 na ito? O sa palagay niyo, kulang pa po? Kulang pa po, ma'am. Ano Kulang gusto niyo pa pa po. mangyari, Nay? Gusto ko po makulong sila. Mabigyan lang hustisya yung anak ko. Hindi, yung basta-basta na lang palabasin nila. Sa palagay niyo ba, may pananagutan din yung magulang ng mga batang ito? Ma'am, nung time na yun, ma'am, nakipag-usap sa akin yung magulang na dalawa. Sabi niya, ma'am, mabait po yung anak ko. Sabi ko, sa iyong kalagayan, sa akin kaya palit tayo. Wala na yung anak ko. Sabihin niyo sa akin, mabait yung anak niyo. Wala akong masabi sa anak mo. Hindi man na nakaganti sa inyong mga anak. Kahit kurot man lang, wala. Kawawa yung anak ko. Sabi lang nila, mabait talaga yung anak. Sabi ko, hindi. Laban ko to sa ayos. Bigyan ko na pag-ustisya yung anak ko. Walang kalaban-laban, walang kaawayan. Nay, meron pang at large na 27-year-old? Yes po daw, ma'am. May 4 pa kasi nalang kukunin, ma'am eh. Hindi pa makita-kita. Pero yung 6, nakakulong na po sa pag-asa. Ano gusto niyong sabihin sa at large na 27-year-old na ito? Ano po kasi siya, ma'am, parang na po siya ng lalaki, parang na sa drugs. Kasi sabi nila na daw eh, parang wala na daw sa yun. So paano sumalit siguro yun. Nay, si Janjan, alam ko, napakabait na bata, napakasipag, nagbebenta ng shorts, tinutulungan ko kayo sa hanap buhay niyo po. Hindi, ako ma'am, wala akong alam talaga. Ay, nakikita ko siya nagbebenta pero hindi ko kinukuha yun kasi sa kanya ma'am, mahilig po siya mag-billiard. Tsaka yung gusto niya makaano ng computer para sa kapatid nga niya. Nagsisave din siya Yes para po, sa ma'am. sarili May niya. pera po siyang nakaano. Hindi po siya humihingi sa akin. Bibili siya ng shorts, yung mga uso ngayon na malalaki, ganyan, t-shirt. Hindi siya humingi sa inyo. Hindi Talagang po. gumagawa Kasi siya ng paraan. bigyan ko siya ng baon, iniipon niya. Tapos manghihingi siya sa akin, tinatabi lang niya. Nay. Hindi siya pala subas, mama, bait na bata yun. Nay, Sabi napakasakit. ko, bakit anak ko pang kinuha? Dami naman mga bata dyan. Nay, napakasakit ito para sa isang magulang. Dumarating ba sa punto na parang may regret kayo na sinisisi nyo yung... Sinong sinisisi nyo dito, Nay? Parang ako, nagsisi po ako kasi pinayagan ko siya. Sabi kasi ng ate niya, Be, huwag ka nang umalis kasi hanapin ka talaga ni mama. Sabi niya, saglit lang ako ate. Parang ang saya-saya nga daw sa ate niya.
Pero nakita po siya na time na yun, ma'am, kumakain sa ate niya. Sabi ko, huwag kang umalis, di kayo umaampon. Sabi niya, dito lang ako, ma. Nung umalis na po ako, sabi ng ate niya, Bi, huwag kang umalis ka, hanapin ka talaga ni mama. Alam talaga niya ng kapatid niya na hanapin ko talaga kasi kunting galaw nila, ma'am, madulas, pilay, kunting pilay. Alam mo eh. Siguro, Nay, kahit kay ate niya, siguro ang dala-dala niya yung Yes po, ma'am. pagsisisi Mahal niya. po niya Siguro ang yun. sakit para sa kanya, kahit Oo, hindi niya sabi kasalanan. niya, pinayagan daw niya. Sising-sisi din siya. Sabi niya, ma'am, sising-sisi na kahit anong gawin ko na hindi daw niya matanggap. Kasi sa kanya yung time na yun na pinayagan daw niya. Eh, wala naman daw sabi kasi niya, ma'am, diyan lang ako po, diyan lang ako sa bundok. Hindi naman ako aalis. Nay, tanong ko sa inyo, sa palagay niyo ba kailangan ibaba yung age ng criminal liability ng isang menor de edad? Kailangan makulong sila. Kasi yung balita ko po nga, ma'am, yung sa amin, may 14 years old palabasin daw. Sabi ko, wag yun po namugbog ng todo. Sabi ko, hindi pwede palabasin niya. Makulong siya. Kasi siya po ang gumawa sa anak ko. Nay, ano gusto niyo sabihin sa anak niyo? Nak, huwag kang mag-alala. Bigyan kita ng hustisya. Alam ko po, gabi-gabi ka naparamdam sa amin. Sabi ko, mabigyan ka ng hustisya talaga. Sana mga magulang na gumawa sa nanay ng mga bata na gumawa sa anak ko. Pagmasdan niyo po to ngayon. Sana maawa naman po kayo. Nakikita niyo na lahat. Anong ginawa niyo sa anak ko? Nakita niyo lahat kung paano nag-survive yung anak ko sa ospital. Lumaban siya. Nandun po kasi ako hanggang namatay siya. Nandun ako. Nag-survive yung anak ko. Wala na po siyang iningal. Lumaban pa po siya. Sabi ko, nak, lumaban ka. Sabi ko, nawala na po siya ng oxygen. Minga pa rin siya kahit pa mo. Nay, pinakamasakit po yung pinagdaraanan niyo, no? Paano ho kayo nagsasurvive? Paano nyo? Gabi-gabi ko po siya naalala, ma'am. Alam mo, bakit lahat po ng ano kasi sa akin? Malambing po siya sa akin. Anong namimiss niyo po sa kanya? Lahat po, ma'am. Lalo na pag natutulog na kami, ma'am. Tumatabi siya sa akin, mama. Kasi minsan pag natutulog na kami, matulog na kayo. Wait lang, ma. Minsan po mga 10:30, 11 ng gabi. Sabi ko, matulog na kayo. Hindi ko talaga makakalimutan yan, ma'am. Kasi yan po talagang ano ko paggabi na sa kanila. Tuwing kain namin, hinahanap ko yan. Bago kakain, nandyan sila. Kasi pag kumakain, pag wala sila, hindi ko mapakali. Muna po inihingat-ingatan ko sila. Samantalang pinatay lang nila nang walang kalaban-laban. Nay, ano sa palagay niyo yung dapat mangyari? No, saan nyo kaya bine-blame itong pagiging violente nitong mga batang gumawa nito sa anak nyo? Na, di ba, parang demonyo lang yung makakagawa ng ganyan. Saan nyo bine-blame ito? Anong gusto nyo mangyari na, di ba, na yung mga bata, bakit umabot sa ganyan? Na nakakagawa sila ng ganito? Hindi ko po nasaan kasi talaga yung mga ganyang bata, ma'am. Sabi ko, bakit ganun ang ginawa nila? Simulan nung ginawa na sa anak ko yan, sunod-sunod na yung... Ano panawagan niyo po sa mga magulang nila? Sa mga magulang na nakikinig po sa atin? Mga magulang ng mga bata na gumawa sa anak ko, sana nakikita niyo ako ngayon dito. Pagmasdan niyo po kung paano ko inano to ngayon. Kahit wala na si Rebel. Gusto ko pa rin makulong kay mga anak niyo, pambigyan niyang hustisya yung anak ko. Ngayon ang pinagpe-pray niyo na lang ngayon. Ngayon na wala si Janjan. Alam natin, mabait na bata, nasa langit na ho siya. Pero ano yung pinipray niyo po ngayon? Sabi ko nga sa kanya, nak, nasa langit ka na. Iniwanan mo na kami. Hindi mo pa kaya nang tinupad mo sa akin na mag-aaral ka nang magtapos ka. Sabi,
Wala na eh. Kuya na lang po niya naiwan. Nay, kamusta kayong pamilya? Naging mas close ba kayo sa isa't isa? Yes, Nagdadamayan Mama. kayo? Bilang isang pamilya po, ano yung naging effect sa inyo po? Naging mas malapit ba kayo sa isa't isa? Kumukuha ba kayo ng lakas sa isa't isa? Doon kayo humuhugot ng lakas sa mga ibang anak Yung niyo? mga anak ko po. Kasi sa kanila na lang po ako mag-ano. Kasi wala na mga ate niya, may mga asawa na eh. Para sa kanila na lang ni kuya niya. Sabi niya sa akin, ma'am, kasi last year, open high po siya. Kaya ayaw ko siya papasukin sa isang eskwela na sa malapit dun sa maraming bugbugan. Ayaw ko doon. Sabi ko, pinaghirapan ko talaga makapasok siya kahit nag-open high. Ngayon po kasi pasukan dapat, ma'am. Regular na siya. Tuwang-tuwa siya sa akin. Salamat daw, ma. Sabi niya, salamat, ma. Regular na ako. Yun nga lang, ma'am. Doon naman ko nakandila siya nakapasok. Araw po ng Bernis yun nangyari. Nay, anong naging huling pamamaalam niya po Kasi sa inyo? nangyano talaga sa malambing na bata yun, ma'am. Wala akong masabi. Hindi ko naman po inasahan mangyari sa kanya yun Pero eh. Nay, alam naman niya na talagang mahal na mahal mo siya, di ba po, Nay? Siguro, hindi ata kayo nagkulang na pagsabi sa kanya noon. Wala po, ma'am. Hanggang pag-ising po niyan, pag bumaba ng bahay dyan. Uwi agad kung saan ka pupunta. Sabihin naman niya, dyan lang ako, ma'am, magbibilyard. Pagkatapos, uwi ka na agad, ha? Opo, ma. Billiard lang kasi yung ano niya pagtapos namin kumain, ma'am. Pag wala na siyang pag nasa computer. Mama, magbibilyard ako. Yun lang po, ma'am. Wala po talaga siyang ibang yung mga walang pasukan, ma'am. Yan talaga niya, computer, magpasok, magbilyard silang dalawa ni kuya niya. Nay, kasama po namin kayo na nananalangin na sana talaga makakuha kayo ng hustisya, no? Ma'am. At ang wish din namin sa inyo, Nay, is sana madagdagan pa po yung lakas nyo dahil ang hirap po ng pinagdaraanan nyo. Hindi lang kayo po, pati yung mga anak nyo, yung buo nyong pamilya. Ha, Nay? Tatag lang, Nay. Ha? Dahil ngayon, yung pinagdaraanan nyo po, napakasakit. Pero kahit man lang maibsan po ng konti yung sakit na nararamdaman nyo, meron po kaming konting tulong po sa inyo. Tulong pinansyal po mula sa aming programa. Yes, Sana ma'am. makatulong sa inyo Thank po. you po. Tapos tayo, meron din po kaming konting pa-remembrance po kay Jan Jan. Darating din na yung hustisya. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.